R2 pababa. So 8 na yung magnitude mo. Or pataas yung drawing mo pero negative yung sign mo. Ito. So okay, ganun. Negative, pababa. Tapos summation of, dito naman tayo sa D. So summation of moment at D is equal to 0. Ito. So assume natin yung R2 pataas. So clockwise ay R1. So 6 R1 positive. So clockwise, ano pa yung clockwise? Ito, yung 12 plus 12 clockwise yan. Yung 8 clockwise din plus 8 times ilan yung moment arm? 2. Tapos ito counterclockwise, so negative 28 counterclockwise is equal to 0. So wala nang multiply ng distance kasi moment na yan. Pati ito. So 6R1 is equal to ito, pagpaplasin natin, tapos kung ano yung na yan, tapos i-transpose natin sa kabila, magni-negative. So 12, positive 12 muna, 8 times 2 minus 28. Ano yung value? 0. So kahit ilipat mo sa kabila, 0 pa rin yan. So yung R1 mo, 0 divided by 6, o di 0. So wala kang R1. Tapos dito 8. Yan. Ready na tayo drawing yung shear and moment. Kasi meron na tayong reaction. R1 0, tapos yung R2 wala. Yung last. So shear, to load diagram natin. Ito naman yung shear diagram. Yung ganyan. So to draw shear diagram at point A, so ito point A, so meron pa tayong reaction, meron, kaso 0, wala na, 0. So shear at A is equal to 0. Hindi siya A1, hindi siya A2 kasi wala na ring reaction. Pero pag may value to, o di merong VA1, VA2 yan. So shear at A 0. So wala. Tapos at point B, shear at B, so meron ba tayong reaction, concentrated reaction? Wala. So isa lang, B sub B lang, hindi siya B sub B1, hindi siya, wala rin siyang B sub B2. So V sub B is equal to V sub A plus area load diagram between ano to, A, B, C, B, C. So 0 yung natin, yung shear, wala namang area load dito sa between VC, so 0 pa din. So 0 pa din yung B sub C. So from 0 to 0, so straight line lang siya dito. So naka-align lang siya dito sa beam. So yan. So ganyan. Next, sa point C tayo. Point C, meron bang concentrated load? Meron. Yung 8 pataas, positive. So ibig sabihin may C sub 1 tayo at saka C sub 2. So B sub B plus area load diagram ng CD. So 0 plus area load diagram ng CD. So wala tayong area load dito, so 0 din. That is equal to 0. So dire-diretso lang natin dyan hanggang dito, 0. And then yung pangalawa, B sub C2 is equal to B sub C1 plus area load, hindi na kasi tapos na, plus 8. Ito kasi pataas yung 8. So 0 plus 8, so magkakaroon tayo ng 8 kilonewton. So from here, positive 8 kilonewton. And then at point D, meron tayong reaction, di ba? 8. So meron tayong VD1, VD2. VD1 muna tayo. V sub C2 plus area load diagram at
at CD. Ba't ganun? Ulit. Dapat ito PC, tapos ito AB. Yan, puro 0 lahat yan kasi wala namang ano. So, ganun pa din. So, mali lang yung subscript ko. So, 8 plus 0. So, 8. VD1. So, VD2 is equal to VD1 plus R2. So, yung R2 pababa, diba? So, negative. So, mangyayari 8 minus 8. So, 0. So, meron tayong ito, straight line lang from wala, and then bababa. So, magko-close. So, ganyan lang yung shear natin. Dito lang. Hanggang dito. So, pag tinignan mo yung shear, wala tayong yung zero shear kung may area. Meron tayong zero shear. Ito. Yan. Tapos, saka lang siya magkakaroon ng shear dito sa CD. So, T, D, moment, to draw moment diagram. So, point A. So, point A tayo. So, parang ang nangyayari dito sa R2, parang wala na to. Parang walang load. Parang ito lang. Parang cantilever. Yan. Pero, hindi. Basta R1 is equal to 0. So, moment at A. So, MA. Meron ba tayong concentrated moment? Wala. So, 0. Next, point B. Moment at B. Meron ba tayong concentrated moment? Meron. Ito. 28. Ibig sabihin, MB1, MB2. So, MB1 unahin natin. So, moment at A plus area ng shear diagram AB. So, moment at A, 0. Area ng shear. So, ito yung shear diagram. Wala naman siyang area. So, 0. So, moment at B1 is equal to 0. Okay, next. Moment at B2 is equal to moment at B1 plus ito, 20. Ano yung 28? Counterclockwise. So, negative. So, minus 28. So, plus minus 28. So, 0 minus 28, that is equal to negative 28, pababa. So, meron tayong dito. So, from here, 0. And then, ito na yung MB1 natin. Tapos, bababa ka. Ito na yung MB2, which is negative 28. Yan yung MB2. So, dito ko lagay na. So, next tayo at point C. May concentrated dito na moment. So, dalawa ulit yan. MC1 is equal to MB2 plus area loading area shear diagram segment BC. So, MB2 is equal to negative 28. So, meron ba tayong area dito sa BC na span? Wala. So, 0 plus 0 is equal to negative 28 MB2. So, dire-diretso lang yan. So, from wala na degree, yan, kakaroon tayo ng 0 degree. Okay. So, next, MC2. MC2 is equal to MC1. Tapos, ano yung concentrated? Clockwise. So, positive. So, positive 12. So, negative 28 plus 12. 28 plus 12. Complete natin. Negative 28 plus 12. Meron tayong negative 16. So, negative 16. So, hindi pa rin umabot sa positive. So, dito lang. Tama ba? O, dito lang siya. Negative 16. So, yung concentrated, so straight line yan, negative 16 pa din. Then, lastly, at point D. So, moment at D. So, walang concentrated load dito na moment. So, isa lang. So, moment at C2 plus area load
area shear diagram between C and D. So, MC2, negative 16. Ano yung area ng shear? So, ito yun, meron. So, A1, so, plus area 1. Positive. So, that is equal to negative 16. Ano yung area ng rectangle? Positive 8. Tapos, ano yung ito niya? 2 meter. So, 8 times 2. So, 16. Therefore, magka-cancel 0. So, D. So, 0. First degree, 0 degree. Magiging straight line to na first degree, which is 0. So, ito po yung moment diagram natin. Maximum moment, 28 kilonewton meter. Maximum shear, 8 kilonewton meter. Okay? Shear and moment in beams, area method, problem 439. Parehas lang to. Ang ano lang dito, may hinge. So, ano ibig sabihin ng hinge? To, hinge is a point where there is no restriction in rotation. So, yan yung hinge. So, pwede siyang mag-rotate. Ibig sabihin, pag nakaka-rotate, walang moment. So, ang property ng free to rotate, walang moment. Pagka-drawing natin yung moment diagram niyan, yung point dito dapat 0. So, ang gagawin natin sa pag-solve ng reaction, ikat natin to. Dahil ang hinge, free to rotate ba? So, meron tayong ito. Pag kinat natin yan, ang mangyayari, so, dito ko ilalagay dito. Para dito kasi yung drawing ng shear. So, meron tayong ang mangyayari dyan, ito, meron tayong 4,000. And then, ito, meron tayong yung bandang hinge, lagyan natin V, hinge, support reaction ng hinge. Vertical. Yan. So, then dito, R1. So, syempre, assume muna natin na pataas yan. Yan. Pwede rin ito, pababa. So, depende sa iyo. Ganun to, pwede rin. So, hindi na equal. So, magne-negative naman yan kung mali yung assumption mo ng direction. So, obvious naman to, diba? May downward, tapos syempre, kukontrahin ng upward. Hindi kagaya nung kanina, may mga moment involved kasi yon. So, uncertain yung reaction direction mo. Pero ito, wala namang moment involved, vertical lang na load. So, di madali lang siya. So, ito 4 feet. So, kalahati, di ba? Nasa gitna. So, sorry yung drawing, hindi ano. Pero kalahati, yan ah. Ibig sabihin, divide mo lang ng 2. Or, kung gusto mo, summation of moment at A is equal to HV times 8 is equal to 4,000 times 4. So, the HV is equal to 4,000 times 2,000 makukuha mo dyan. So, mas mabilis. Pero sa quiz, syempre magganito tayo. Magaganyan tayo. Paano nakuha? Yan. Summation of moment at hinge is equal to 0. So, R1 times 8 is equal to 4,000 times 4. So, R1 is equal to 2,000 din. So, symmetrical. Pagka tinignan mo symmetrical, 2,000. Okay, meron na tayong HV. So, syempre, pagka ito, tama yung assumption natin, pataas. Pagka inilipat mo yan dito sa kabila, ito, yan. Babaliktad yung direction nitong HV. So, mangyayari, ito yung R2, ito yung R3, ito yung uniformly distributed load. Yan, sakto sa R2 yan.
Then mayroon tayong parang cantilever dito na. So mangyayari yung HV ito, HV equal to 2,000. So pababa na siya. Okay, na ano yun? Naintindihan nyo? Kasi transfer mo yung load dito. 'Di ba? Nire-resist niya pababa. Pero yung talagang load niya is nire-resist niya tong reaction pataas kasi nire-resist niya tong 4,000 kilonewton. Pero pag transfer mo na siya dito sa kabila, magiging downward na siya na 2,000. So ayan, ito na siya. Yan yung HB. Ito. So summation of moment at paano ba yung pagkaka-letter nitong mga ito? So A, B, hinge, kaya H, tapos C, then D. So summation of moment at C is equal to 0. So ito. So 0. Saan tayo? C. Yan, C. Meron tayong 400 pound per feet. Tapos ito yung concentrated load conversion niya. So 400 times 10. So meron tayong 4,000 concentrated load dito. 0 dito tayo sa R2. So R3 times moment arm 10 clockwise, counter, so negative. Then ito yung 2,000 yung HB, so counter ulit, negative 2,000 times distance na 4. So ito 10. Then yung uniformly distributed load, so clockwise, so plus 4 times 400 times 10 feet. Tapos yung center, so sa kalahati, so 5. So dito tayo sa R2 times 5. Ano yung variable natin? To negative 3. Negative R3. Transpose natin sa kabila, magiging positive. So positive R3 times 10. So yan pa din. Yan. So yan pa din. So R3 is equal to yan, negative 2,000 times 4 plus 4 ganyan. Ang makukuha nating reaction dito ay 4,800. Hindi, sorry. 1,200 positive. Yan. So yung R3 natin, ganyan talaga, positive. And then ganun ulit gagawin natin dito sa D. Summation of moment at D is equal to 0, ganyan. So compute nyo yan, magkakaroon tayo ng R2 is equal to yan ba yung R2? 4,800. So linilisan ko na kasi meron pa tayong 20 minutes, baka hindi umabot. Okay, so meron na tayong R1, R2, R3. So na-compute natin. Pagka walang hinge yan, compute nyo yung summation of moment, ganyan. So meron na tayong R1, R2, R3. Ang R2 pala natin is 4,800. Okay, so next. So R1 equal to 2,000. So ito yung mga value na nakuha natin, yung summation of moment. Basta ang importante lang dito yung hinge. So diyan kayo magpuputol. Then R2 4,800. Then R3 1,200. So ayan, pag may ganyan na, tingin ko kayang-kaya nyo na yan. Tapos naka 0 degree naman. Ang magiging ano lang yan, yung moment, yun na yung parabola. So hindi naman na magagamit yun. So
pagka ano na lang yun, magagamit yun sa deflection ng beam. Yung chapter 5, yung susunod na topic natin. So, to draw, so meron na tayong reaction. So, to draw shear diagram. So, point A, so ganun ulit. So, ganun ulit yung gagawin na yung mahaba. So, tingin ko, matagal na yun. ABA, ganyan. So, shortcutin na natin. Parehas lang din dito, yung process. So, yan. Pag may nakita kang concentrated load sa shear, so, meron kang BC1, BC2. So, shortcutin ko na yung mabilis. So, mabilis tayo. So, shear muna. Shear. Okay, shear. So, dito, zero shear. So, tataas, magiging 200. So, mabilis na, 2,000. So, walang area dito. Susunod, so, diretso lang yan kasi walang area. Merong sudden change ng load, 4,000. So, 2,000 minus 4,000 kasi pababa to. So, meron kang negative 2,000. Meron ka bang area dito? Wala. So, straight lang yan. Meron bang reaction dito? Wala din. So, straight lang din yan. So, 0, 0, 0 degree yan. Tapos, R2. So, 2,000 negative 4,8. Mas malaki yung 4,8. So, magkakaroon tayo ng magpa-positive na yan. Lalagpasan nyo na yung zero shear. So, positive 2,8. Positive 2,8. So, dito na tayo. And then, ano yung shear dito? 400 times 10, 4,000. Pababa. So, 2,8 minus 4,000. Magkakaroon tayo ng straight line pababa na negative 1,2. So, sakto yan magsisiro sa R2. Okay? So, ang bilis, di ba? So, pagka sa midterm, so lagyan nyo dito ha. So, next tayo sa moment. Ayun yung kinopya nyo sa internet na nga lang, ang nilalagay lang doon parang moment at B is equal to moment at A plus area load, ganyan lang, area load of shear. Yun lang sinasabi niya doon. Hindi yan sinasabi ano ba yung shear na yan, saan ba yan. So para mas malinaw, o di area shear diagram load ng segment AB, BC, CD. O di mas malinaw yun kaysa doon sa internet na pinagkopyahan nyo. Ano yung area load? O di nyo naintindihan, kinokopya yun nandun. So yan, ganun. So dito, so diretso lang tayo dyan, dito. So area, so rectangle saka triangular load lang, madali na yan. So 2,000 times 4, 8,000. From zero support, meron tayong 8,000 positive. So triangular load, first degree, positive. And then ganon, wala namang concentrated moment doon. So magma-minus tayo. From dito, diba ang hinge, zero properties. So prove natin. So 2,000 times 4 din, sakto na 8. Ito positive 8,000 minus area 1, diba? Area, kasi ito yung magiging area 1 to eh. So ito area 2 na, tapos area 3. So mangyayari yung area 3 negative 8,000 din. So eksakto dito 0. Yan. So 0 moment yung shear. Pag tinignan nyo sa book, problem 438, tinignan nyo. Yan. Mayroong hinge din yan. So pag-practicean nyo yan. Yung hinge sa book. So 0. Yan. And then ito area 4
ilan to? 2,000 times 4 din, so 8,000. So dire-diretso lang yun. First degree yan lahat, 8,000. And then ito na. So first degree, ibig sabihin parabola yung drawing dito. So ito yung area 4, area 5. So ano tong x na to? Yan. So ratio and proportion 2:8, 1:2. Ang makukuha mong x dyan ay nasa ilan ba? So 1:2 over 10 minus x, ito yun, is equal to 2:8 over x. So 1:2x equal to 28000 minus 28x. So 28x, kakaroon tayo ng pagka ito, transpose mo doon, 12 plus 28, so 4,000x equal to 28000. So x equal to mali, 28123 divided by 4,000. Ayan, 7. So yung x ko is 7. Ito. So 1/2 of 28. So yan, magkakaroon tayo ng line dyan. 1/2 of 28 times 7. So positive yun. And then minus 8,000. So magkakaroon tayo ng positive dito na 1,800. And then yung area 6, 1/2 of 1,200, tapos yung natira dito 3. So 1/8 yung makukuha mo doon na na area. So ganyan. So sakto magko-close dito. So meron tayong moment. Pag nakuha mo yan, yung x dyan, halimbawa 5, o di na yung 5 points na yun. So parabola, medyo matagal to. Parabola yan. Yung x dito matagal yan kunin. So pagka method of area ay method of section, ang bilis kunin yung x. Tingnan natin. Method of section tayo, segment CD. CD na kagad. Siyempre, alangan naman na AB, BC, ganyan pa. Dito ka na kagad sa CD. Ganun din lang. So, segment CD, anong range ng x? From, ano ba? From 12 to x to plus 10, 22. Ayan yung length ng segment CD. R1 muna tayo. So, R1, moment at CD is equal to R1, 2,000. Tapos, X, kung naalala nyo, at dapat alalahanin nyo kasi kasali sa midterm, so, magkakat ka ng X yan, di ba? Ito yung X mo. So, and then magkakat ka somewhere here, CD. So, kahit ano yan, basta cut. So, yan, yung X. So, kaya naging 2,000X positive. Kasi clockwise. Then, next tayo, 4,000 negative. Pababa, counterclockwise. 4,000, ano yung equation? X minus 4. Kasi 4 feet. And then, next tayo, R2. So, positive. So, plus R2 for 8. Ano yung X dyan? X minus 12. X minus 12. And then, lastly, ito, uniformly distributed load. Negative. Tama. 400. Tapos yung X, hindi yan X ha. X minus 12 din. Tapos yung centroid niya, x minus 12 din, divided by 2.
Yan. X minus 12 divided by 2. So, parang ang nangyari dito, parang 4,000 x minus 12 squared over 2, or that is equal to 2,000 x minus 12 squared kasi na-cancel na yung 2. Okay? I-write ko yung moment CD. Moment CD is equal to 2,000 x minus 4,000 x minus 4 plus 48 x minus 12 minus 4,000 x minus 12 hindi kasi na-simplify na natin 2,000 x minus 12 squared. Diba moment CD apply lang siya sa from 12 to 22, so equate natin sa 0. So by using calculator shift solve, makukuha natin dyan dapat itong value na to, kung anong x to, kasi moment diagram tayo, diba? So moment CD, so ano yan, dapat ang makukuha natin dyan 4 plus 4 plus 4 12 mahigit yung makukuha nating value. So substitute natin, dapat 12 mahigit, so 0 is equal to 2,000 x 2,000x minus 4,000 x minus 4 plus 48, kahit wala na atang times, so tinamitahin natin x minus 12 then minus 2,000 x minus 12 squared. Shift solve. So positive yung value natin, di ba? Kasi positive yung recent, or maglagay ka 100 para yan yung i-compute. So dapat, so matagal. Can't solve. So can't solve. Ano ba yung nakuha ko dyan? Ang makukuha dyan pagka sinimplify mo yan is equal to x squared minus 14x plus 208. So try natin to, mahaba kasi. Ayan yung disadvantage nung pag kinumpute mo kagad nung sobrang haba. So 0 x squared minus 14x plus 208. Shift solve. So positive yung value natin, can't solve pa din. So may something mali dun sa formula natin kapag ganyan na can't solve. Okay, nasolve ko na kanina yan eh. Hindi ko alam kung saan mali. X squared minus 14x minus 208x. Can't solve. May nag-zero moment. X minus 4,000 x minus 4 plus 48 x minus 12 divided by 4. Okay, 2,000 hindi 4,000, dapat 400 lang to. 200, so 200 lang yan, hindi 2,000 kasi 400 lang to. Okay, so solve natin yung napakahaba.
So 0 is equal to 2000 x minus 4000 x minus 4 plus 4000 x minus 12 minus 200 sobra 200 x minus 12 squared shift so equals yan 22. So tignan natin, so 24, so dito di ba yung 22, so lagpas, so hindi, so try natin yung negative shift so negative 100, so 16, ayan o. So 12, 12, 16, so nandito siya. So ang 4, 4, 4, 12, so nasa 4. So yung location mo ng ano x equal to 4. Okay? So ayan. So isa-save ko naman to sa YouTube. So kung may hindi kayo naintindihan, balikan nyo na lang to. Okay, so lahat ng book, lahat ng problem sa book, try nyo i-solve. Pag na-solve nyo yung lahat, tapos naintindihan nyo, tapos i-apply nyo lang. So dyan ko lang kukunin lahat. Dyan lang ako mababasa. So hindi na ako kukuha sa ibang libro. Dyan na, tapos papalit-palitan ko lang. Yung parang kanina, dito, dito. So aralin nyo kung paano yung pag inusog ko dyan, ganyan. Tapos ito naman, aralin nyo what if ito lumiit, naging times 2 o kaya ganyan. So palitan ko lang yung value. Medyo tinamad ako sa paggawa. Palitan ko lang yung value, yung 14 maging 20, yung 10 maging 22, o tapos yan na yun mismo. Tapos palit-palitan ko lang to, magiging 3, magiging 2.5, magiging 1, so ganyan. Tapos pagdating dito naman, ito, so tignan ko sa ibang problem kung ano yung may hinge. So yung problem 438 may hinge yun, so pwedeng yun na yun. Tapos papalitan ko lang yung value o kung ano yung problem 438. Kung halimbawa ang given doon is 20 kN gawin kong 15, ganon. Tapos yung mga length noon iba-ibahin ko. So ganun lang. Yung area method kukunin ko sa section method. Yung section method na problem, or yung section method na problem naman ipapasolve ko siya sa area. Yung parang ginawa ko sa quiz. So depende. So ayan, so binigay ko na kung ano yung, kung saan kayo magre-review. Okay?